Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Ikinagagalak ng representasyon na ito na bilang kinatawan ng mga kabataan ay maimbita sa isang pagtitipon ng mga kababaihan na katulad ng mga kabataan ay makikita sa iba't ibang sektor ng lipunan. Meron tayong mga kababaihan na mga magsasaka, mga kababaihan na mga manggagawa, mga kababaihan na mga national minorities, mga kababaihang estudyante, mga kababaihang kabataan. Kaya nga po, ganun na lamang kaimportante na tayo ay magsalita, ang mga kabataan, ang mga kababaihan, dahil ang pagsasalita ng mga kabataan at ng mga kababaihan ay pagsasalita na rin para sa interes at kagalingan ng ating bayan. Am I too young to change the world? Yes, I am a neophyte in Congress and the youngest among the lady legislators. Bata, some would call me, but I'm already an ate to most of the Filipino youth. Ayan. Ate or tita, minsan. Ayan. But still a fellow legislator once quipped, itong si Sara, naku, parang pinabili lang ng suka. Pagkabalik, kongresista na. Several other legislators repeatedly tell me, you're just like my daughter. You're just like my granddaughter. Ngunit, syempre, di ba, bilang isang kabataan, hindi natin hahayaan na tayo ay madedefine lang ng kanilang mga pagtingin, di ba, sa mga kabataan. Pero tayo mismo ay handa na magbigay ng kahulugan sa ano nga ba ang pagiging isang kabataan. There are 85 lady legislators out of the 293 representatives in the 17th Congress. Only 5 are young women representing their respective districts and party list. I am representing Kabataan Party List, the sole youth representative in Congress. But really, as you've heard ayan, from the introduction, as a child, I spent dreaming and training hours in the hope of becoming a theater actress and a restaurateur someday. I never thought I would be speaking before you. Not as a performer, not as someone who'd soon be opening her dream restaurant, but as a youth sector representative who took an official leave today on a session day just to be with you today. It's just like my activist classmates in UP say, when you miss a class to attend a mass demonstration. Yung pagsasali po tayo sa mga pagkilos ng iba't ibang sektor ng lipunan. Huwag maghinayang sa pag-absent sa klase, ay kung present ka naman sa paggawa ng kasaysayan. Perhaps, this is why I have kept my eagerness all this time. That every day, every time, is an opportunity to fight for what is right and just. When you have this in mind, you strive to use every bit of your time, your energy to contribute and advance the struggle for a certain cause. Wala po akong masabi sa mga nauna na mga tagapagsalita. Kayo ang testamento na ang mga kababaihan kayang mag-inspire ng mga movements na magbabago sa maraming mga pang-aapi, mga pansasamantala sa ating mga lipunan. At hindi tayo dapat matakot. At hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil napakaraming mga handang magsalita para sa atin. Just as we are gathered here today to jumpstart the observance of the International Working Women's Month this March, maraming salamat po sa inyong nailaan na oras ngayong araw na ito. Oras, time, ayan. Ang hamon sa atin ay talagang yan ay magamit, di ba? Yan ang oras. At yun yung sinasabi nila na pinakakaibahan ng mga kabataan, di ba? Dahil ang mga kabataan, napakarami pang oras, ayan, na ibibigay sa marami niyang mga nais ipaglaban, sa mga nais niyang gawin, sa kanyang mga pangarap. At ang representasyon ng mga kabataan ay nandito ngayon upang magbahagi sa inyo sa ating kampanya na Kabataan para sa Pagbabago.
change is coming, di ba? This has been the battle cry of the current administration. At ang sagot dyan ng mga kabataan, real change or loose change, yung sagot dyan ay nasa ating mga kamay, di ba? Hindi tayo sasalalay lang sa iisang tao, sa iisang ahensya, ayan, sa iisang idolo, ayan, kundi tayo ay aasa sa kung ano ba yung kaya din natin bilang mamamayang Pilipino maibigay, ayan, para dun sa hinahangad nating pagbabago. Kasi tayo yung nakakaalam eh. Yung mga kabataan, gusto niyan libreng pampublikong edukasyon sa lahat ng antas. Yung mga teacher, gusto niyan mas mataas na sahod. Ayan, mas maraming benepisyo, ayan, para makatulong sa kanilang pagtuturo, di ba, sa ating mga eskwelahan. Yung mga manggagawa, gusto niyan hindi na lang sila job order o kaya mga contractual, di ba? Gusto niyan maging regular at magkaroon ng mga benepisyo, di ba? Yung mga ganyang pangailangan tayo, yung pinakamakakaalam, kaya mahalaga na tayo mismo ang magsasalita. At pagdating dyan sa kabataan para sa pagbabago, kahit yan ay para daw sa mga young ones, ayan, pero yan po ay pwede rin sa mga ones young. Ayan, lahat po tayo, di ba? I believe that no one is too young nor too old to change the world. For as long as we link arms, di ba, together, ayan, magsama-sama po tayo, ayan, para doon sa mga pagkakaisa na handa tayong lahat ipaglaban. Let's take for example 3 inspiring women. Unang-una po, yung isa pala child pa lang, kasi bata pa lang siya. 13 years old, ayan, si Liza Joy Belandres, isang mag-aaral ng Alcadev. Napakinggan niyo po ba sa balita nung nag-trending yung hashtag Stop Lumad Killings? Kung saan po may 3 mamumuno sa paaralan sa Surigao. Ang pinaslang po, ayan, dahil sila ay tumututol doon sa planong expansion ng plantation doon at planong exploration ng mga mining companies. Si Glisa po, sa kanyang murang edad, nakita sa kanyang harapan, ayan, kung paano binaril yung mga leaders ng eskwelahan. Ayan. Isipin nyo na lang po, di ba, kung ano yung pakiramdam noon. Ayan. Ngunit, imbes na manahimik o hindi na lang magsalita tungkol sa sitwasyon na iyon, siya ay pinili, di ba, na maging bahagi ng kampanya para itigil na yung mga atake sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga komunidad at sa kanilang mga pamayanan. Ayan, kaya wala talaga kung masyado ka pang bata, di ba, pagdating sa pagsasalita tungkol sa iyong mga pinaglalaban. Pangalawa naman po si Maricon Montajes. Kung si Glisa, 13 years old, si Maricon Montajes is a 27-year-old woman who is a political prisoner, ayan, sa Batangas. Ayan, pag sinabi po natin na political prisoner, yan, di ba, yung maaari na nakakaranas ng represyon dahil sa kanyang political na paninindigan. Siya ay kasing edad ko, ayan, ngunit siya ay 7 taon na pong nakakulong, ayan, sa Batangas. At nitong Sunday lang po binisita ko siya at yung pinakahuling update ay hindi matuloy yung kanyang hearing. Ayan, dahil nga daw yung sa kanilang jail, ang capacity 300, tapos yung current inmates ngayon nasa 1,300. Hindi ko po ma-imagine kung gaano kasiksikan. Ayan, dahil hindi po ako nakapasok doon sa mismong cells nila. Ayan. Ngunit siya, sa kabila ng 7 taon po siyang nakakulong at ang bagal-bagal ng kanyang kaso, ayan, hindi po siya nawawala ng pag-asa. Ang ginawa niya, siya bilang isang UP student, siya yung naging leader ng mga babaeng inmates. Ayun, siya yung tinatawag na mayora o yung parang tinatawag daw na taga-pag-instill ng discipline dun sa mga inmates. Ayan, na parang, naku, paano mo yan nagagawa, di ba? Na talagang all out ka pa rin sa pagsiservisyo, sa pamumuno kahit nandyan. Ayan. Kasi ang sabi niya, ayan, nagbago man yung kalagayan na kinakapalooban ko ngayon, yung mga kasama ko dito na mulat ako, na sila pala ay nandito dahil dun sa, minsan napapakapit na lang talaga sa patalim, ayan, dahil dun sa kahirapan ng buhay. Ayan, at dun sa mga nararanasan nila na walang makain, di ba? Talagang malaking bagay na i-address yung poverty, extreme poverty sa ating bansa. Ayan. Pero yun, di ba, may mga katulad ni Maricon na hindi nawawala ng pag-asa. Sunod naman, yung mga kababaihan ng Lila Filipina. Kilala nyo ba yon?
yung ating mga aktibong kababaihan dito, di ba? Ito po yung mga naging biktima ng Japanese occupation, yung mga naging comfort women. Ayan. At sila, 75 years old, 84 years old, nakakita ng napakaraming mga karahasan noong panahon ng Japanese occupation. Pero hanggang ngayon, nananawagan pa rin ang hustisya. At kahit medyo hirap ng lumakad, nararayuman na marami ng mga iniindang sakit, ay handa pa rin sumigaw ayan, para dun sa hustisya. So kumbaga wala talagang pinipili na edad. Ayan, yung pagsasalita ayan, para sa ating mga paninindigan. Dahil kung hindi tayo magsasalita para sa ating sarili, di sino, di ba? Sino ang ating aasahan? Kaya tayo mismo ay dapat magsalita. Now, although we only have a seat, di ba? One seat that represents the youth sector in Congress, this representation is a firm believer that neither age nor number is the decisive factor in the victory of our struggles, but the strength of our unity, especially among the youth, women, and Filipinos that we represent, yung lakas ng ating pagkakaisa. The Congress is but one of the few avenues where we collectively forward our struggle. Diba? Meron sa loob ng Kongreso, meron din sa labas. Minsan, pagkabagal-bagal, alam niyo po ba na ang life cycle ng bill natin ay nasa 11 years, yan yung average. So bago ka makapagpasa ng isang batas of national significance, kailangan mo ng 11 taon. Di ba? Hindi po ba pagkatagal-tagal nun? Ayan, kaya napakarami pa po na dapat po natin i-improve sa loob po ng ating government para mas mabilis, di ba, ang delivery ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Kaya hindi tayo asa lang sa loob ng Congress, kundi dapat maski sa labas tayo ay kikilos. And we must reinvigorate our struggles and strengthen our movement. For wherever there is struggle, there is hope. Because what is resistance, diba? But the assertion of a better and just future for each and every one of us. And kung walang lalaban, kung walang magsasalita, ano pa yung malalaman na dapat i-improve, diba? O dapat pagandahin. Hope springs eternal because the history of the Filipino people is a history of struggle. And the youth have always played a key role in advancing struggles and waving the banner of victory with the people. The youth possesses vitality, courage, and idealism. Kung sa usapin din ng oras, di ba kabataan nga ang pinakamarami nito, and these traits are our instruments in fulfilling our historic role, that is to fight for the marginalized and the oppressed. Ayan, katulad ng nasabi kanina, di ba, naging performer din ako sa UP, naging student council. Nung una, ang naging espasyo ng aking pagkamulat ay yung pagpa-perform sa iba't ibang mga state universities and colleges. Nakita ko, naku, sa UP nagre-reklamo kami tungkol sa laboratory, sa mga equipment, pero yung ibang SUC pala, ni walang laboratory. Ayan, pero may laboratory fee. Merong equipment pero naka-display lang. Diba? Yung mga ganoon pong sitwasyon na sa tingin natin ay nangangailangan na magsalita ang mga scholar ng bayan, hindi lamang para sa mga taga-UP, kundi para po sa mga lahat ng estudyante at kabataan sa buong bansa. I had days, ayan, simula po nung ako ay mag-graduate, nag-take ng masters, ayan, hindi ko na naipagpatuloy dahil ako ay nagdesisyon na maging isang full-time na activist. Ayan, sino ba ditong may kakilala na pinipili na maging full-time na aktivista? Naku, wala masyado kasi sa totoo lang, napakakonti lang po ng bilang na yan. Ayan, maraming mga sumusuporta, ayan, pero kakaunti lang yung mga talagang nagpe-pledge ng commitment na maging full-time na kahit walang bayad, ayan, o kahit wala kang hinihingi na kapalit, di ba? Meron tayong ang pagtingin na kailangan may tao na nag-i-encourage na, o ganito, pag nakita nyo na may mali, ayan, dapat sabihin nyo kung paano natin gagawing tama, di ba? Hindi sa tayo ay nagre-reklamo, pero gusto nating mag-participate, ayan, kung paano mapapabuti ang sitwasyon nating lahat. Ayan. At hindi ituring yung mga kabataan bilang pampagulo lang. Ayan, kundi mga actors, di ba? Doon sa pagbabago na nais nating makamit. Ayan, kaya nangailangan ng mga ganon. Kasi saan ba kayo nakakita na ganon ang ginagawa na merong monthly na payslip?
wala, di ba? Ayan, kaya nangangailangan talaga ng mga ganun, ng mga volunteers, di ba? Mga advocates na gagawin ito kahit walang hinihinging kapalit. At sa aking parte, ayan, hindi yun madali. For my family, kasi kami ay middle class na family, talagang ang panganay ng 6 na magkakapatid. Kaya isipin nyo na lang po yung responsibility na syempre pagkatapos ng pag-aaral, magtatrabaho, magko-contribute sa family. Ayan. Pero ito po ay naging isang patuloy na struggle sa aking mga magulang. Kasi sinasabi ko po sa aking mga magulang na yung reason ay kung bakit ko pinipili ito ay dahil dun sa pinakita nila na all out na pagsuporta sa akin at pagbibigay noong mga kinakailangan ng mga information, etc. Di ba? At yung pagbibigay ng lahat. Ay naalala ko, marami po akong memories na maglalakad lang ako papunta dun sa high school ko or mag-iipon kami ng barya or magtatakta kami ng bahay para lang mag-ipon ng mga barya. Ayan, ganun kahirap. Ayan, pero nakita mo na yung magulang mo, binigay niya lahat. Ayan, para suportahan ka. Ngayon, paano mo maibabalik yun, di ba? Sa iba pang mga magulang, sa iba pang mga kabataan. Ayan, sa pagsasalita, ayan, tungkol dun sa mga pangangailangan, di ba, ng ating bayan. At yun yung, sa tingin natin, mga pinaka-marginalized, pinaka-oppressed sa ating lipunan. Yung mga magsasaka pa rin at mga manggagawa. Now, at present, when we are robbed of our democratic rights and our future, the youth faces the challenge of promoting an alternative brand of politics. Ayan. Nais din natin na sumabak sa politika, di ba, ang mga kabataan. Pero ito ay dapat yung politika ng 3 Ps. Ayan. Yung politika ng pag-asa, pagkilos, at pagbabago. Di ba? Yung politika ng pag-asa, yung katulad ng sinasabi kanina ni Teacher Sab, na yung hindi tayo mag-give up. Di ba? Kung may gusto tayong gawin, dapat gawin natin ng sama-sama. Di ba? Yung politika ng pagkilos, hindi pwede na wait and see ka na lang. Ano na kayang gagawin nila? Ayan, or mag-watch na lang ako sa from afar. Ayan, tapos sama na lang ako pag mananalo na sila, 'di ba? Or yung constant na kailangan na kahit maliit lang 'yan or malaki man, lahat ng contribution, lahat ng ambag ay makakatulong, 'di ba? Sa pag-advance ng ating struggle. At yung pangatlo, yung politika ng pagbabago, 'di ba? Pero pagbabago para kanino, 'di ba? Gusto natin, sabi nga nila, inclusive dapat, di ba? Hindi lang iilan, ayan, pero dapat yung kalakhan ng ating mamamayan. Lalong-lalo na ngayon, di ba? Hindi naman umiigi ang ating mga socio-political conditions. Di ba? Nitong February 25 lang, we celebrated the EDSA People Power commemoration, di ba? Pero bakit marami pa rin nagtatanong, bakit ganito pa rin kahirap ang bansa, nagpapatuloy yung mga human rights violations, at napakarami nga ng mga sanga-sanga na mga problema sa ating bayan. Ngayon, lalong-lalo na sa panahon ngayon, at nananawagan din tayo, di ba, sa ating mga kasama sa gobyerno, sa loob ng administration, na talagang huwag tayong sumuko doon sa kalagayan na ito ng Pilipinas. Kasi yan yung dahilan kung bakit ang top 3, a priority legislative agenda for this 17th Congress, yung unang-una tungkol sa reimposition ng death penalty. Payag ba kayo doon? Oo, hindi. Mahina. Mahina pa. Siguro sa mga susunod, maaari po tayong mag-host pa ng mga talks tungkol dyan. Pangalawa, yung lowering ng age ng criminal responsibility from 15 years old to 9 years old. Yung pangatlo, yung tungkol naman sa comprehensive tax reform program natin. Pero wala dyan, sa top 3 na yan, yung tungkol sa national industrialization, na nais natin na ngayon magkaroon na ng siyensya kung paano nag-work yung mga industry sa ating bansa. Wala dyan yung tungkol sa genuine agrarian reform, tunay na reforma sa lupa. Kasi hanggang ngayon, kahit na tayo ang may pinakamahabang agrarian reform program sa buong mundo, siyam pa rin sa 10 magsasaka ang walang sariling lupa. At yung mahirap po dito, narinig nyo ba yung plight ng mga Mindanao Sakadas? Bilang isang kabataan, nung narinig ko po yung tungkol sa mga Mindanao Sakadas, talagang nakakasakit. Kasi sabi nila po, yung Mindanao ay lupang
lupang pangako, di ba? Pero sabi nila, paano kung pangako na lang wala ng lupa? Ayan, so, kaya po mga sakadas, kasi wala na silang masakahan. Ayan, tapos, ang tangin na lang nila na pinagbibili ay yung kanilang labor. Ayan, ngayon, may nag-recruit po ng mga sa kanila, ipapunta sa isang hacienda sa Luzon. Tapos din nila sila nag-promise na 450 pesos per day, pero ang nakukuha lang nila 10 piso per week. Ayan, grabe po yung 10 piso, di ba? Talagang hindi po natin ma-imagine. Kaya yun ay isang malinaw na kaso ng human trafficking. At sa ngayon, naka-file na yung mga kaso. Ayan, at ongoing yung investigation tungkol dyan para managot ang dapat managot. Ayan, kaya nga naman, sa puntong ito, sa ating panawagan po para sa pagbabago, ang panawagan lamang ng mga kabataan ay bukod dun sa mga batas na nais natin maisulong, naririto ngayon yung Comprehensive Free Public Higher Education Bill na nais natin ang state universities and colleges libre ang tuition and other school fees. Ayan, naglaan na ng 8 billion para dyan, para sa susunod na taon. Ang tanong, yan ba ay mararanasan para sa mga susunod pa na mga taon, di ba? Kaya ang challenge ngayon sa Congress ay magpasa na ngayon, di ba, ng batas tungkol sa free higher education. Pangalawa, yung pagbabawal sa contractualization. Nandyan din yung tungkol sa pag-guarantee ng rights ng mga students at ng youth at napakarami pa pong iba. At hinihikayat natin ang lahat na magkaroon ng mga espasyo sa inyong mga lugar para magkaroon ng diskusyon hinggil dyan. Ngayon, para po sa mga kabataan, di ba, handa tayo na tumugon sa hamon ng mga panahon. At tayo ay buhay na buhay, di ba? We are enlivened by the bravery, ayan, of our women heroes. And there can be no more fitting way, ayan, to honor the likes of Gabriela Silang, Teresa Magbanwa, Tandang Sora, ayan, than to pledge our commitment towards genuine social change. We draw inspiration from them who taught us the essence of liberty and freedom. We are more inspired ayan, by the ardor of the likes of contemporary women heroes who fought in the Philippine upsurge and uprisings, who fought against an oppressive regime, di ba? Andyan sila Jessica Sales, Liliosa Hilaw, Rizalina Ilagan, Lorena Barros, countless and nameless women heroes, and all the other young heroes then, di ba? Na maging inspirasyon nating lahat. To them and to the toiling masses, we muster our energies to make this country a better place to live in. And lastly, di ba? I'm most grateful to my parents again and sisters and to my Papa Amado, Mama Rufina, Elaine Adaki, si Maydan. Ayan. Minsan-minsan po hindi na ako nakakauwi sa isang buwan dahil nga sa dami po ng ating mga gawain sa loob at labas ng Kongreso. Pero ang lagi kong sinasabi sa kanila, pag nakakita ko ng tatay, ng nanay, ng mga kapatid, ayan, ng mga kabataan, sila yung nakikita ko. Ayan, at sila ang ating inspirasyon. Ayan, mahalaga yung pundasyon ng mga pamilya. Mahalaga yung pundasyon nung sinasabi nilang pagmamahal. Ayan, pero yung pagmamahal na yan, dapat natin ilabas, i-channel, ayan, doon sa sinasabi nating politika ng pag-asa, pagkilos, at pagbabago. Para sa ating mga minamahal, para sa ating mga pamilya, mga kaibigan, mga kababayan, para sa ating bayan. Pinagbubuklod po tayong lahat nang galing sa iba't ibang mga ahensya, may mga pulis, may mga estudyante, may mga kabataan, nang mithiin ng ating paglaya at mas magandang bukas. Sa sama-samang pagsikap, tayo ay magtatagumpay. Sa sama-samang pagkilos, makakamit natin ang makabuluhang pagbabagong lipunan. Ika nga po sa isang awit na babae ni Binibining Lay Garcia, yung mga nakakaalam ay sabayan po ako. Ay, sinabi niya, "Di lubos ang kalayaan kung di ka malaya, kapos ang kasaysayan kung di ka kasama, babae o babae, bahagi ka ng tagumpay." Wag na wag po tayo magpapaiwan, wag tayong susuko. Maging handa po tayo sa paglaban, maging bahagi po tayo ng tagumpay. Sa puntong ito, inaanyayahan ko po kayong lahat. Ayan, kung nagpapanata kanina, ayan si Madam Celia, ayan, iniimbitahan ko din kayong lahat na magbigay ng panata ng ating pakikiisa sa pagpapatuloy ng laban ng kabataan at ng ating bayan. Let's just read all together.
Ayan, let's all stand up and raise our right hand. Lahat po ng inyong mga inputs, contributions ay welcome na welcome. Ayan, para sa ating pagbabanday ng mas magandang bukas. Okay, sige po. Okay, panata ng pagpapatuloy ng laban ng kabataan at bayan. Ako si Sara Elago, bilang kasapi ay taimtim na nanunumpang itataguyod at isusulong ang mga prinsipyo, layunin at programa ng kabataan para sa pagbabago. Itataas ang prestihiyo at palalawakin ang impluwensya nito sa mga mag-aaral at mga kabataan. Lalaban ako para sa interes ng kabataan at iba pang aping sektor ng lipunan at pagsisilbihan sila ng buong puso at walang pag-iimbot. Okay, mabuhay po kayong lahat. Ayan, pag sinabi ko pong mga bagong Gabriela, ayan, sabihin niyo po, mabuhay. Mga bagong Gabriela, maraming salamat. Tahitahing mga kwento at tahitahing mga issue ang hinaharap ng kabataan. At ito ang mga ibinahagi ni Sara para sa ating lahat. Representante ng kabataan sa kapita-pitagang, napatagalog tuloy ako. Diba? Sa ating esteemed House of Representatives. Do we have questions for Representative Elago? Please, yes ma'am. Ayan. I always start the questions, di ba? But you see, Sarah, on Sunday, we will be having a symposium on federalism, federal form of government in Iloilo City Grand Hotel. We have two speakers, a priest and a lawyer. I am interested to know about your views as the children's sector advocate. Yes. But I have one specific question. Do you believe that federal form of government is the most suited or the proper government for the Philippines now and in the next few years? Okay, thank you for that question. For Kabataan Party List, we're not very much concerned about the form, but we're concerned about the substance of the radical changes that we're about to make in our Constitution. Pag sinabi po natin na yung substance, will this constitutional changes enshrine a genuine agrarian reform? Will this enshrine a national industrialization framework? Will this uphold a protectionist policy in our economy? Yan po yung mga tanong na nais natin na masagot. Ayan, kasi po, maaari na yung gusto kasi natin gawin with federalism, gawing equitable yung distribution, di ba, ng wealth sa ating society. Sa isang pag-aaral po ng Kongreso, nakita natin na yung kanina sinasabi nila na 10% na naghahawak ng parang 90% ng wealth, ngayon medyo na-update na daw. Nasa 20% na daw yung naghahawak lang ng 80%. But still, di ba, grabe po iyon. Sa isa pang pag-aaral ng Ateneo School of Government, pag ikaw daw ay nakatira sa Manila, yung lifestyle mo ay para kang nasa Thailand or Malaysia. Pero pag ikaw ay nasa ARMM, ikaw ay parang nasa Ghana o kaya Kenya. Ayan. Hindi po siya nakakagalak na bagay na malaman, di ba? Na tayo ay nasa iisang bayan, pero grabe po. Sabi rin ni Pope Francis, di ba? May scandalous inequality. Ayan, kaya marami po tayong mga advocates na nagsasabi na federalism is the way to go. Ayan, di ba? Na maaari nating mas ma-distribute, di ba, equitably yung yaman ng mga kanya-kanyang probinsya. Kasi nung pagkagaling ko po sa Albay, sabi nila, dito nagge-generate tayo ng napakaraming energy. Ayan, pero binibigay lang natin sa Manila. Pagbalik sa atin, mas mahal na, pero sa atin galing yung kuryente. Dito po ba sa Cebu nararanasan yan? May mga gano'n na mga issue na sa tingin ko, wag natin madaliin. Ay, kailangan po talaga masusing pag-aralan. Kaya tama yung ginagawa nyo, di ba? Na tayo ay mag-aaral tungkol sa federalism, pero bukod dyan, isipin natin, will this benefit the majority of the Filipino people who are farmers, di ba? Who still depend on land for their livelihood. Ayan. How will this affect our workers? Ayan. Magiging kasali pa rin ba tayo ng
to the bottom na sinasabi nila. Ang plano po kasi ngayon parang Factory Asia, race to the bottom sa paraan na napababaan ng sahod. Ngayon, yung mga kabataan, payag ba tayo na yung one day, amount ng work natin sa Pilipinas ay katumbas lang ng 2 oras sa South Korea? Or katumbas lang ng 1 oras sa US? Ang sakit po nun, di ba? Masipag naman tayo, matalino naman tayo, creative naman tayo. Pero bakit ganun lang yung sahod ng ating mga manggagawa? Well, bukod pa dyan, nandiyan yung regional minimum wage system. Dito sa Cebu, hindi masyadong ramdam kasi medyo malapit ang minimum wage sa National Capital Region. Pero isipin natin yung mga taga-Eastern Visayas. Ang minimum wage po nila ay nasa 250 pesos lamang. Isipin nyo pong pagkasyahin yung 250 pesos, di ba? Sadya pong napakababa. Hindi pa dyan kasama yung irregular workers na nasa 100 lang kada araw, mas mababa pa. Kaya po, yan po yung mga importante pong katanungan na dapat po nating masagot. Tayo po ay mas concerned dun sa substance at hindi sa forma. Maraming salamat po. Salamat. At Yung update po pala dyan, ang napili po nating paraan, ayan, ng charter change ay sa pamamagitan ng Constituent Assembly. So yung current members po ninyo ngayon ng House of Representatives ang siyang magtutulak ng mga radical changes na mga sinasabi natin. Kaya mahalaga na kayo po ay magkaroon ng mahigpit na pakikipag-usap sa inyong mga kongresista, sa inyong mga representante para maparating po yung inyong mga dapat maiparating. Ay, napakaganda na yun yung unang tanong. Kasi yung, kagaya nga ng binanggit, salamat Sarah, kagaya nga ng binanggit ni Chairperson Bukoy, kaya kami nandito sa Cebu. Kaya nandito ang Philippine Commission on Women para sa simulan yung conversations with women na hindi lamang sa Manila. Kasi kadalasan ang kwentuhan tungkol sa ekonomiya, tungkol sa pagbabago, ay nalilimita sa Maynila. Di ba sabi nga ni Raquel kanina, nung nagkikwento siya, pag sinabing pupunta ako sa Maynila, lahat excited. Pero ang Maynila ay hindi ang mundo. Pero yun yung desire ng mga tao. At kadalasan yung mga desisyon doon nangyayari. Kaya nga sa aming kick-off sa Philippine Commission on Women, we wanted to have it outside of Manila so that the other stories, the other realities that we do not see in Manila are heard. And that is why these consultations are necessary. Tama ka, Sarah. And we hope yung sinasabi mo that you will have consultations here about how young people, especially young women, feel about the issues that you have mentioned. Makikita ka dito, mas makikita ka dito sa Cebu. Do we have more questions? May dagdag lang po Yes, ako please, bago ang please do. aming bagong katanungan. Nais din po natin na kung may pagbago man sa konstitusyon, ay dapat din ma-rethink na po yung labor export policy bilang isang development policy. Kasi yan ang, for the past decade, yung sinasabi na backbone na ngayon ng economy natin. Pero sino po ang nagsasuffer? Napakarami po nating mga kabataan na lumalaki na yung kanilang magulang ay nasa nasa abroad. Ayan. Tapos nafi-feed yung culture ng consumerism, napapalitan yung pagmamahal ng padalhan na lang kita ng 10,000, etc. Ayan, malaki po. Napakarami pang mga pag-aaral po na aming sinasagawa sa ngayon para makita po yung impact ng labor export kasi hindi po yan dapat yung ating ini-export. Gusto natin kaya tayo nagtutulak ng industrialization kasi yung mga high-value products yung gusto nating ma-produce. Hindi katulad po ngayon, mga prutas, ayan. Sobrang proud po tayo doon, pero kaso po kasi medyo maliit lang ang value nun kumpara doon sa ini-import natin ng mga cellphone, kotse, di ba? Yun lang po. Okay. So, gaya ng binanggit niya, sa labor expert, kadalasan babae yan. Sino bang nakapanood ng pelikulang Anak? Vilmanian dito. Sino ang Vilmanian? Si Ate Vicky Yan, mo, oo. member po siya ng 17th Congress. Ayan. Miyembro din siya ng 17th Congress ngayon. Sa kwento ng mga OFWs, makikita natin kadalasan nga babae din doon. At yung pasan na dapat ang babae din na magsisigurado na maayos ang pamilya. Tahi-tahi, kagaya ng sinasabi ni Sarah kanina, na hindi mo pwedeng ihiwalay ang issue ng kabataan
sa issue ng contractualisasyon, sa issue ng domestic workers, sa issue ng OFWs, sa issue ng economic policies at iba pa. So, meron pa ba tayong mga questions of, sabi nga na, substance and not just form. Hard questions kasi kayang-kaya yan ng ating representante mula sa Kongreso. Susubukan. Do we have more questions and insights from our sisters here in Cebu? Oh yes, please ma'am, please do. Thank you. We will do first with the lady in gray, then the lady in yellow. Thank you. Yes, you may proceed. You have to press at the bottom. Let me go there. Okay. Thank you, everyone again. Yes, please. Hi, good afternoon. So, as a youth, because mostly youth ngayon, they're not into like politics or what. Here. Young people and women can run. Okay, so how do we change the mindset of younger generation, especially right now that mostly young people, they don't have, parang wala silang pakialam kung ano nangyayari sa bansa natin or yung nangyayari sa mundo. So as a youth, how do you empower this younger generation to speak up and fight for what's right? And at the same time, do we have any programs na ongoing to reach out to this younger generation? Okay, maraming salamat po. We have to create more spaces for discussion. Maski yung simpleng kwentuhan and kapihan. Ayan, kailangan yung mga student councils, yan yung mga pangunahin po namin na tinutulak. Magsimula tayo sa mga eskwelahan, tas yung mga student leaders na yan lumabas sa mga komunidad, di ba? Puntahan yung mga youth organizations, yung mga women's organizations, yung mga parents associations dyan. Yan para talagang mag-usap tayo. Kasi sa ngayon po, kung mapapansin nyo, nasa isang conference, nasa isang table, pero yung mga kabataan lahat nakatingin sa gadget. Yan. Pero yan mas sa middle class pataas na income brackets. Ayan. Kasi kung makikita mo naman, kunwari, mga kabataan ng mga magsasaka, wala naman silang gadget di ba? Ayan. Kaya sa tingin ko kailangan mag-usap. Ayan, kasi yung mga estudyante, kahit yan ay wala pang 20% ng total youth population, yan ay may kakayahan na magpunta sa mga communities, mag-discuss sa mga young fisher folks, young peasants, tungkol sa mga issue na panlipunan. Yan, para sila din ay updated at sila mismo makasama doon sa pagpapanday ng pagbabago. Yung Kabataan para sa Pagbabago, it's a program, a partnership, a program with the National Youth Commission. Kasama po natin si Chair Aiza, ayan, sa paglulunsad ng mga diskusyon. Ayan, kaya kung dito yan sa Cebu, magpapa-update po ako kung saan. Ayan, pero bukas meron po kami sa Cebu Technological University. Ayan, mainam na tayo ay magkaroon ng discussion tungkol dun sa, ang dami po kasi ngayong interesado tungkol dun sa free SUCs. Kaya ba talaga yan? Yung mga ganun po na Saan tanong. magagaling yung Tapos, pera? saan magagaling yung pera? Ayun, saan ba nga ba manggagaling yung pera? Ngayon, sa kabataan kasi nakita po natin na a third pa rin. A third of our 3.35 trillion budget is composed of what we call yung mga lump sum funds. So if that lump sum funds could be, turned channeled to specific budget items, especially for public hospitals, public schools, mas mainam po. Mas nakikita natin kung saan talaga po napupunta yung kaba ng bayan. Kaya maraming We salamat. have one more question from the lady in yellow. One last, thank you. Okay, good afternoon everyone. I'm JO2 Pearl Joy Lasangi from the Bureau of Jail Management and Penology. Okay, so gusto ko lang about the rights, yung rights ng mga inmates natin, babae, continue pa naman yun. We have the rights for the education through the alternative learning system of the DepEd. And then we have the mga projects doon na binibigay din naman sa kanila. Okay. My question, kasi congested na talaga yung jails natin ngayon. As Tama in, po kayo dyan. Tapos napakababa po ng budget pala po Yes. ng BGMP. So, as a youth representative, what is your stand or opinion about the campaign of illegal drugs of President Duterte? And then, meron ba talagang, sa inyong opinion, extrajudicial killing? Ano yung stand nyo dun? Thank you.
Opo, we support the Duterte administration's war on drugs. Kasi nakikita po natin kung paano po talaga yan creeping sa buhay po ng ating mga kabataan, ng ating mga kababayan. Ngunit, ang panawagan po natin is for the administration to adhere to due process. Yung right po na ma-represent, makapagsalita din yung ating mga kababayan hinggil dyan. At yung panawagan din natin na maayos muna po yung sinasabi nila na cleansing din sa loob po ng mga kapulisan at na military natin pagdating dyan sa Oplan Tokhang. Kasi lahat po tayo nais yan magawa. Ngayon, ang pinakahinihintay natin, nasaan na po yung inaabangan na roll-out ng multi-agency, interagency rehabilitation plan na pagtutulungan ng DSWD, ng DOH at ng DOLE, di ba? Yung programa kung paano maa-uplift yung socio-economic conditions ng ating mga kababayan para hindi sila napupunta po sa mga ganyang mga gawain. Kasi kung, sabi nga po ng isang nanay na na-interview natin, wala naman kaming kasalanan kundi mahirap kami. Wala na kaming magawa, wala kaming makain. Anong gusto niyong gawin namin? Di ba? Wala naman kaming pinag-aralan. So yung mga ganun po, kailangan primary yung pag-address sa structural ills and kung bakit napakaraming mahihirap. At hindi lang sila mahirap. Hungry poor, di ba? Meron po tayong nasa 12 million na hungry poor. Mga walang kakayahan para pakainin ang kanilang mga sarili. Ang panawagan natin, doon muna tayo sa socio-economic reform programs imbes na mag-resort to punitive na mga action, di ba? Katulad po ng mga nangyayari ngayon na sinasabi nilang mga deaths under investigation. Kasi yan ay nagfo-foster ng culture ng violence and impunity. Kasi kahit sinong mag-claim kunwari may hinanakit ako kay Teacher Sab, pwede na napatayin ko lang siya, sabitan ko siya dyan ng cardboard, nanlaban na siya agad. Marami pong nakikisakay. At ito yung kultura na ayaw po nating matigil. Ang gusto nating ma-stop, yung system na nagbe-breed ng mga drug addicts, yung system na nagbe-breed ng ganitong system na ang daming nawawala ng pag-asa. Kaya po, magtulungan po tayo kami sa Kongreso at even sa labas, handa po ang mga kabataan mag-volunteer. If it would mean a sense of healing for our communities. Healing, hindi po killing. Maraming salamat. Thank you very much. Okay. Yes, Ma'am, we in have addition lang yun follow-up. sa information ng lahat, we have the ongoing barangay-based rehabilitation program. So nag-a-adapt kami ng isang barangay, yung mga surrenderers natin, binibigyan natin ng psychosocial education. Okay, yan lang po. Maraming salamat po. Member din po ako ng Committee on Dangerous Drugs. Napakarami po. Iba-iba talaga yung karanasan ng bawat probinsya. Kaya kung iisipin mo, ang hirap naman gawa po ng isang legislation na mag-a-apply sa lahat. Kaya po, again, yung inputs nyo, napakahalaga po niyan para sa inyong mga mambabatas. Maraming salamat muli. Salamat. Sorry, meron pang ang empowerment talaga nakakahawa, no? Nakakahawa kapag may malakas na babae, nakaka-inspire. So we have one last question, sir. Okay pa ba? One last. Salamat. Good afternoon, Ms. Sarah. Thank you so much for the input. My question is, this is an observation. When we go to the community, because we are having researches in University of the Philippines, Cebu, usually when we go to the communities, especially those communities na may mga kabataan, na they're very far from the urban area, ang problema nila, they don't know some of these programs. Probably hindi naaabot minsan kasi malayo sila. So what are the programs then that you aligned in your organization that would maximize dissemination of information about anything, an issue sa society na nakakaapekto sa mga kabataan? And how do you assess these programs if there are such a thing as assessments on the effectivity of the program? Thank you. Maraming salamat po. Nais ko maibahagi ang isang konkreto and recent victory lang tungkol dyan. Meron pong mga estudyante ng mga lumad schools na nagtayo ng kanilang organization na tinatawag na Liga ng mga Scholar ng Bayan. Ito po yung mga students ng iba't ibang lumad schools na nagsama-sama para meron silang unified voice pagdating sa kanilang mga issues. Maganda na yung concept po na tinuturo namin, yung konsepto ng pag-i-inform, pag-i-educate,
mag-organize and mobilize. Gawin natin siya na umiikot na bagay at nagpapatuloy. Ayan, kung kayo po ay nakapakinig na ngayon tungkol doon sa ating mga programa, lalong-lalo na sa Kabataan para sa Pagbabago, tayo po ay handa na magbigay sa inyo ng ating mga modules na maaari nating dalhin doon sa mga komunidad ngayon para sila naman, di ba, yung makarinig at sila mismo malaman nila kung paano nga ba, di ba, magsusuri. Ayan, hindi yung nafe-feed lang sila ng information, pero yung matutulak silang magtanong at may gawin hinggil sa mga kalagayan ng ating bayan. Salamat po.